break, sabi nila, magmamagandang hapon po ako sa mga DDS, sa mga Dino De Leon supporters. So, mga convert na, ha? Ay, parang Dino De Leon supporters! Dino De Leon supporters! kung ganun lang naman, di nakakahiyang mag-DDS. Diba? So, magandang hapon sa mga DDS, Dino De Leon supporters. Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment ng BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang mga naging polisiya ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Nalunan ng Pilipinas, kung matatandaan ninyo, ang arbitral ruling sa International Tribunal sa ilalim ng Administrasyong Aquino noong 2016. Yes, attorney. Sakop din ng desisyon ang pagkakabasura sa 9-dash line ng China na umaangkin sa buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Pero mistulang nagbago ang posisyon ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag pa ang dating Pangulo ng piece of paper o kapirasong paper, papel ang desisyon kahit na kinakilala ito ng international community. Nagbiro pa nga na Duterte na dapat magiging province of China tayo, tapos nagtawanan sila. Lahat yung mga nagtawanan, meron akong ano sa kanila. Nakano na sila eh. Oh. Pero parang hindi naman siya nagbibiro, diba? yun nga yung problema Pero nagbago ang posisyon ng Pilipinas. Ito lang ngayon, yung resibo sa ilalim ng Administrasyong Marcos at paulit-ulit na kinondena ang agresibong kilos ng China. So patuloy din ang paglabas ng mga video ng pangharas ng China sa mga barko ng pamahalaan, pati na rin ang bangka ng mga malilit na mga isda sa West Philippine Sea. So sa inyong palagay, may basehan nga ba ang pag-alma ng Pilipinas sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Lahat yan, dito lahat, sasagutin natin sa Balat Sibuyas! Ilan na kaya yung mga bagong video? Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Okay. Dahil naman, napakaswerte naman natin at andito na naman sa ating set. Ang walang in the flesh. In the Universe. flesh. Hindi online. At Walang hindi iba. karton. Hindi karton. Hindi naglalakad. No? Walang iba. Isa sa mga ini-interview to ha sa iba't ibang international media outlets. Ay, media outlets sa international, hindi lang no? Isa sa mga kinikilala ang kanyang mga analysis. Richard, ikaw ang una kong tatanungin, no? Siyempre bigyan mo nga kami ng at bigyan mo rin yung publiko ng ikaw kasi nag-o-observe nitong West Philippine Sea, no? Na issue na ito. Ano nga ba ang naging mga polisiya in general or at least quickly yung mga polisiya ng mga iba't ibang administrasyon sa West Philippine Sea? Well, ang problema sa ating gobyerno is that even sa loob ng mga gobyerno, meron tayong mga paiba-ibang posisyon. No? Kung maalala niyo, for instance, nung panahon ni Digong, iba yung posisyon ni Foreign Affairs Secretary Senator Cayetano, for instance. Iba yung posisyon ni Teddy Locsin Jr. Minsan, paiba-iba rin yung sinasabi ni Digong at iba rin yung sinasabi ng DFA. For instance, yung sinabi ni Digong na piece of paper lang daw yung Arbitral Tribunal Award nung around, I think, December 2016. Immediately, yung DFA nag-release ng statement na hindi ito actually yung reflection, ito yung nuances. So very contested yung position ng gobyerno natin. Masasabi din natin, si Pinoy din, over time, nag-evolve yung kanyang policy. Remember, nung una, actually, President Pinoy was trying to reach out to China. In fact, hindi siya nag-attend doon sa Nobel Peace Prize ceremony niyang isang malaking democratic activist sa China para maging mas maganda yung relasyon natin sa China. Pero eventually, his hands were forced dahil sa harassment na nangyari sa Scarborough Shoal. And then with President BBM, alam natin, nung una nang nagkandidato siya, kasama siya sa Uniteam, yung kanyang positioning was closer to Digong. And then as it got closer to election day at naging kampante siya sa kanyang position, nakita natin naging more assertive siya and eventually naging presidente siya. Ang position niya sa West Philippine Sea ay mas malapit sa kanyang ama kaysa kay Tatay Digong, which is more assertive. So in short, meron tayong maraming discontinuities and contestation. Having said that, the good news is, ang masasabi ko unang-una, I think over time yung awareness ng ating kababayan sa issue ng West Philippine Sea ay sobrang tumaas over time. At kitang-kita natin sa mga surveys, even during panahon ni Digong, na sobrang popular siya, 80-90% approval rating, marami akong nakitang DDS na hindi rin agree kay Digong sa issue ng West Philippine Sea. So ibig sabihin may resonance ito at nakikita natin resonance na yan across different regions, even yung mga regions na hindi nakaharap sa West Philippine Sea. So nagiging parte na ito ng ating identity bilang mga Pilipino. So I think on that area we're successful. Second area is actually yung ating investment sa ating kakayahan, sa ating sandataan lakas.
sa ating Navy, Philippine Coast Guard. In fairness, starting with President Aquino all the way to President Marcos, tuloy-tuloy ang pag-invest natin sa ating Philippine Coast Guard. Actually, Philippine Coast Guard is zero to hero yan. Halos wala tayong talagang kakayan 10-15 years ago. Kaya nga nangyaring Scarborough Shoal. Dahil dun sa Scarborough Shoal, dapat yung Philippine Coast Guard ang involved dun sa mga illegal na mangingisa ng China na pumasok dun sa Panatag Shoal. Pero nagpadala tayo ng isang malaking barko, no? Umabon. So because nag-involve yung ating Philippine Navy, actually na-escalate yung situation. So, pag makita mo, actually may positive continuity tayo. Even during Digong's time, nag-expand yung Philippine Coast Guard, nag-expand yung budget ng Philippine Coast Guard, nag-expand yung kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil magandang relasyon ni Digong with Japan, which actually helped us with getting a lot of these large vessels na ginagamit natin sa Philippine Coast Guard. So, there are also good continuities na dapat bibigyan natin ng sapat na attention. Having said all of that, I think dapat fair din tayo dahil ang China po ang bilis yung rise ng China eh. At kahit kami na pinag-aralan namin ng China for the past 10-15 years, yung scale and speed ng rise ng China at saka yung pag-iba ng kanyang foreign policy, I think even took us scholars of foreign policy by surprise. So, minsan I think dapat fair din tayo na bilang mas maliit na bansa kumpara sa China at mas limitado yung ating kakayahan, minsan nag-adjust lang tayo, di ba? Kasi it's a moving target eh, yung pinag-usapan natin, whether it's in terms of naval capabilities, in terms of language, rhetoric. Ngayon na nga, nagbabardagulan na yung spokesman ng Chinese Embassy sa mga bati kay Ronald Llamas yata na pinapatulan, di ba? Hindi mo ma-expect yan dati, di ba? Yung China yung pinaka, sila yung subtle, sila yung... Bungangero, no? Hindi na siya wolf warrior, dragon warrior na eh. Nag-next level na sila. So, in fairness, it's a moving target also. So, I'm also trying to be understanding dun sa challenge sa ating bansa. Having said that, of course, yung isang malaking tanong din dito is, what about the US? Yung US din, moving target. Napakalayong policy ni Obama from Trump 1 to Trump 2 and Biden in between. Pero last point dito sa issue ng joint exploration and joint development. Ang problema kasi dito is yung idea ng engagement with China, ginawa natin matagal na eh. Panahon pa ni President Arroyo, we had the Joint Maritime Seismic Undertaking, mga 2004 yan, kasamang Vietnam and China. So yung seismic undertaking, ibig sabihin lang, tinitignan lang natin kung anong meron dyan. Ang problema is, ang daming mga kontrobersiya, yung mga provisions na hindi natin alam, at eventually constitutional na challenge yan. Kaya yung idea ng joint exploration, joint development was always very, kumbaga may shadow of doubt and suspicion dahil sa experience natin ng panahon ni President Arroyo. Kasi in-insist ng China na the provisions will be secretive. Kaya nung panahon ni Digong, nung bumalik ulit itong discussion ng joint exploration, kung maalala mo, it was Teddy Locsin and people in the DFA came out and said, ay, may mga nagpupush dyan na pro-China, ayaw namin pirmahan yan. So you could see there was a pushback by people inside even Duterte's administration. And that's why, talagang naganin eh, walang nangyari dyan. And then now, of course, President Marcos once again is saying we want to talk about it. My problem with that whole issue is that kung sana lang we were more assertive, hindi natin kailangan ng joint exploration. Sana na-develop na natin yan 10-15 years ago. Just look at Malaysia and Vietnam. Vietnam has developed all sorts of gas fields dun sa mga contested areas sa West Philippine Sea or East Sea, sa part nila, South China Sea. Yung Malaysia, a few years ago, dalawa pang kalaban nila, both Vietnamese and Chinese, pero yung Petronas at yung West Capella na ginamit nila, tuloy pa rin sila. Sabi nila, hindi, national interest natin yung energy security, we're gonna do it despite the risk. As in, nagbabanggaan na sila. So tayo lang actually, ang hindi nag-push ahead dun sa energy exploration sa Reed Bank. At base sa mga International Energy Agency information, all of the mga preliminary studies na kita natin, baka ito yung parang Saudi Arabia, kumbaga, ng West 4 Philippine times daw minimum ng, Oo, diba, grabe. ng Pero hindi kalampayan. natin develop yun eh. Sayang eh. Because we didn't have the geopolitical will for doing that. So, Sayang. yun lang, kaya gusto ko itanong kasi gusto ko mahalaga na mailapat natin sa chronology o sa panahon. Nagising na yata si Dino. eh. Oo. Kasi, Di ba, napaka-crucial. 2016, nang lumabas ang arbitral ruling. Yeah. So, binabanggit mo kasi, Richard, na tinuloy ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia ang kanilang exploration. Eh kung ginamit natin yung lakas at timbang ng historic ruling na yun at pinursu natin ang ating solid exploration ng mga resources, baka iba yung energy security kaya position nga, ang natin. point ko is, even during Pinoy, when I generally agreed with our position, feeling ko lopsided pa rin. Kasi, okay, maganda yan, dinala mo dun sa korte, sa Hague, ganyan. Pero alam naman natin, even sa international legal community, law is one thing, but
facts iba. on the ground are also important eh. And sa tingin ko, lopsided yung approach natin parati. You have to back up legal warfare with actual investment in our capabilities. Kaya ako, not because Ilocano tayo, in fairness kay Marcos Sr., meron siyang vision na mag-invest tayo sa ating kakayahan. Kaya nga meron tayong airstrip dyan sa Pag-asa. Ang problema, recently lang na-develop. In fact, alam mo ano administration na nag-refurbish yan? Si Secretary Lorenzana, under Digong pa lang. So imagine for 30 years, 40 years, wala man lang tayo mga investments dun sa ating facilities. Kaya pag kinompare mo yung fake islands ng China, na mukhang mala Dubai na ang ganda, Mga diba? reclaimed islands, Or yes. yung even Vietnam, may mga solar panels, mga airfields, yung parang tayo pang behind the curve, even though tayong first movers pagdating sa developing. And then yung sa Malaysia nga, para siyang 5-star hotel resort, yung mga areas ng control nila. So in short, para sa akin, saan ang approach natin is, on all fronts, proactive tayo. Diplomatic, legal, but actually also operationally on the ground, including pushing ahead with development of resources. Kung sana na-develop natin yung Reed Bank, 15-20 years na natin pinag-usapan yan eh. Meron na tayong mga companies, etc. Kung sana binantayan ng mga aliado natin, binantayan din natin with our own sarili natin barko, di sanang wala tayong energy crisis ngayon. Hindi lang tayo umaasa sa malampaya. So ang problema natin ngayon is parang may shotgun nga, which is yung China naghaharas sa atin, may time bomb pa dahil paubos na yung malampaya at dahil dito sa gulo sa gitnang silangan, lalong naging desperate pa nga tayo eh. But even if we agree with China, which will be very difficult dahil i-insist ng China na meron silang sovereignty dyan, may sovereign claims, of course, mag-violate niya ng arbitral award natin. Mag-violate din natin yan ng Sovereignty ating natin, saligang batas, di ba? So actually, for me, it just shows na ever since nag-struggle talaga tayo to come up with a comprehensive approach that truly operationally on the ground supports our interests. Yeah. At unfortunately, mas nakikita ko yan sa mga kapitbahay natin na kasing laki lang natin, hindi naman superpower ang Malaysia or Vietnam eh. So ibig sabihin, hindi ito sa laki at sa yaman. Ito ay strategic culture at saka vision. Which, I would say, despite all my criticism of his domestic record, I think only Marcos Sr. had in the past 50 years of our government. Nag-agree ko sa'yo, nagkulang tayo sa pagpaplano dyan sa West Philippine Sea. Pero iba rin kasi sa akin yung nagkulang sa plano, nagkulang sa resources, nagkulang sa prioritization, sa deliberately halos i-give up na yung claim natin Ay, sa iba West yan, Philippine Sea. oo. Iba yan. So sa akin, across generations, across administrations may pagkukulang eh. Pero ang pinaka nakita ko talagang trumaydor. Para lang malinaw yung Duterte administration, how dare he call us na province of China? How dare he say na piece of paper lamang, di ba? Itong ating arbitral award. Tapos ilang beses, di ba? Ilang beses na parang ayaw man lang, di ba? Ayaw man lang tulungan. Sabi nga yan sa mga fishermen natin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam, magutom kayo. Minura niya pa. Yung mga Pero, mangingisda you know, ito, honestly, like, I still wonder, wala naman tayong smoking gun eh. Pero bakit siya kaya ganun, no? Kasi, of course, one theory is Manchurian candidate. Oo. Saan galing mga pondo niya nung tumakbo siyang presidente? I mean, we really don't know. Wala naman tayong foreign financing monitoring capability. Kasi parang, nagigets ko na maging practical tayo, let's not invite aggression and war. Gets ko yung ganun. Pero parang si Duterte medyo weird eh. Or dahil ba ito, dahil galit siya sa US, dahil sa ginawa ng US sa kanya or sa atin. Minsan, until now, even if may mga sinulat akong libro, ang daming articles and all, until now, it's still a mystery to me. Saan galing yung ganitong style ni Digong? Traitor. Manchurian ba siya? Traitor. Or saan? Traitor talaga. Wala Pero paliwanag, isa lang pala yung sagot. Sa akin kasi sometimes talagang kita mo naman talaga doon sa tao kung sincere sa Pilipinas o traidor eh. Sa akin I na-appreciate yung effort ni Richard na intindihin si Rodrigo Duterte, pero mahirap kasing intindihin ang psyche ng isang Duterte at ng isang traidor. So sa akin walang explanation yan, wala talagang loyalty si Duterte sa Pilipinas. So anong pag-intindi mo sa speech ni Sara Duterte in Mandarin? Hindi natin talaga naiintindihan yan. Ate, 1, 2, 3, tatak, Duterte! Kaya hindi ko naman maintindihan niya. Explain mo rin sa akin yan. Yan ang Talaga hindi ko ating BS maintindihan. Politics on West Philippine Sea. Maraming salamat sa inyong solo show. Dino and Rob Richard.